Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At sa lahat po ng mga subscriber nyo sa inyong YouTube channel. Naisipan ko pong ipadala ang aking kwento dahil baka merong makarelate sa naging experience ko. Sinadya ko po palang baguhin ang mga pangalan ng mga tauhan sa aking sulat upang bigyan ng proteksyon ang totoo nilang pagkatao. Sa karanasan kong ito ay marami akong aral na natutunan. Dito ko rin po natutunang bumangon matapos ang matinding pagkakadapa. Napatunayan ko na totoo pala na mahirap talaga ang muling bumangon, lalo na kung may tao na pilit kang pinapabagsak. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Luther. At ito ang aking kwento. Sa baryo kung saan ako ipinanganak at nagkaisip, ay kilala ako bilang isang antingero na may kakayahan sa panggagamot at pakikipaglaban sa mga aswang. Natuto po ako sa paggamit ng iba't ibang klase ng anting-anting dahil sa aking lolo na matagal nang namayapa. Ang lolo ko ang gumabay sa akin nung bata pa ako. Siya ang nagturo ng lahat ng nalalaman ko ngayon sa paggamit ng anting-anting. Nang namatay ang lolo ko, ay ako na ang pumalit sa tungkulin niya sa aming baryo. Malayo ang ospital sa aming baryo. Kaya naman, kapag merong may karamdaman, ay sa akin sila lumalapit at nagpupunta. Marami na rin akong aswang na nakalaban, hindi lang po sa baryo namin, kundi sa mga karatig din na lugar. Sa tulong po ng kaalaman ko sa anting-anting, ay marami akong napatay na aswang, at dahil doon ay nakuha ko ang titulo na kinatatakutang antingero. Malaki ang tiwala ng mga tao sa akin, lalo na sa mga nakatira sa aming baryo. Karamihan sa mga may sakit ay agad kong napapagaling, at walang aswang na hindi ko nagawang itaboy o paslangin. Ngunit isang pangyayari ang naging dahilan ng napakalaking pagbabago sa buhay ko. Isang pangyayari na naging dahilan para magbago ang tingin ng lahat sa akin. Isang gabi, matutulog na sana ako nang makarinig ako ng malalakas at sunod-sunod na pagkatok sa pinto ng aking kubo. Pagbukas ko ng pinto, ay nabahala ako nang nakita ko sa labas ng bahay ko ang isang matandang babae na buhat ang isang batang lalaki na parabang lantang gulay. "Oh, Aling Donna, kayo pala yan. Ano po nangyari kay Boyboy?" Hindi ko garit alam. Kahapon pa siya nilalagnat, tapos kanina, habang kumakain kami, ay bigla na lamang siyang nagisay. Sa tingin ko ay nagdideliryo siya, Luther. Tulungan mo naman ako, parang awa mo na. Gamutin mo naman ang apo ko. Sige ho, pasok po kayo at ihiga niyo po si Boyboy sa upuan. Nilakihan ko ang pagkakabukas ng pinto para madaling makapasok sina Aling Donna. Agad na inihiga ng matandang babae ang kanyang apo sa mahabang upuan na nasa aking maliit na sala. Ramdam ko ang pagkabahala at pagkataranta ni Aling Donna. Hinila ko ang isang upuan palapit kay Boyboy. Hinawakan ko ang anting-anting na nakasabit sa aking leeg, habang ang isa ko namang kamay ay inilapat ko sa ulo ng bata. Pumikit ako at pinakiramdaman ko
kung ano ang sasabihin sa akin ng aking anting-anting. Hindi nagtagal ay ibinukas ko ang aking mga mata at nababahala akong tumingin kay Aling Donna. Tatapatin na kita, Aling Donna. Hindi ko kayang pagalingin si Boyboy. Anong sabi mo? Paano hindi mo siya kayang pagalingin, Luther? Walang sakit na hindi mo kayang gamutin. Kaya huwag kang magbiro ng ganyan sa akin. Nagsasabi po ko ng totoo. Mas makakabuti ho kung sa ospital sa bayan niyo siya dadalhin. Sigurado ko na mas matitignan siya ng maayos na mga doktor doon. Sasamahan ko po kayo kay Kapitan. Meron siya sasakyan na pwedeng magatid sa inyo kay Boyboy doon ho sa ospital. Naririnig mo ba mga sinasabi mo? Aabutin kami na mahigit 1 oras bago makarating sa ospital sa bayan. Maraming pwedeng mangyari sa loob ng 1 oras na yon. Kaya sige na, gamutin mo na ang apo ko, Luther. Pero hindi ko nga po siya kayang gamutin, Aling Donna. Yun po ang sinabi sa akin ng anting-anting ko. Siguro ay hindi niyo po ito alam. Pero may iilan na pong nagpagamot sa akin na kapag hindi ko kayang gamutin, ay sinasabi ko na magtungo sila sa ospital. Hindi mo ba nakikita ang itsura ng apo ko, ha, Luther? Para na siyang patay na humihinga. Hindi ko na kayang dalhin pa siya sa ospital, lalo na't napakalayo nun dito sa atin at wala rin kaming pera. Maawa ka naman, Luther. Gamutin mo na ang apo ko. Pagalingin mo siya. Pasensya na po, Aling Donna. Pero ang tanging tulong na magagawa ko lamang ay ang samahan kayo kay Kapitan para maihatid kayo sa ospital. Tumiim ang bagang ni Aling Donna. Bahagyang naging matalim ang tingin niya sa akin at sa hindi malamang dahilan ay may kilabot akong naramdaman. Luminga siya sa kabuuan ng bahay ko at napansin kong huminto ang tingin niya sa aking papag. Tumangu-tango siya ng maraan at muling bumalik ang tingin niya sa akin. Magulo ang iyong higaan. Ibig sabihin, ay patulog o tulog ka na nang dumating kami rito ni Boyboy kanina. Ngayon, ay naiintindihan ko na. Teka. Ano pong ibig niyo sabihin? Ayaw mong gamutin ang apo ko kasi gusto mo na matulog. Gusto mo na magpahinga. Na-istorbo ka namin at kaya mo kami pinapaalis. Ay ayaw mong gamutin si Boyboy. At dahil gusto mo nang ipagpatuloy ang pagtulog mo. Aba, hindi naman po totoo yan, Aling Donna. Hindi ko po ipagpapalit ang buhay ng isang tao sa pagpapahinga o pagtulog ko. Kahit na madaling araw pa kayo nagpunta rito, ay haharapin ko pa rin kayo. Hindi po totoo na kaya ko po kayo pinapapunta sa ospital ay dahil mas gusto kong matulog kaysa gamutin si Boyboy. Sinasabi ko lang po sa inyong katotohanan na hindi ko po kayang pagalingin ng inyong apo at mas makakabuti kung sa ospital niyo siya dadalhin. Hindi mo na kailangan magpaliwanag pa at hindi mo na kailangan magsinungaling sa akin. Naiintindihan ko na kailangan mong magpahinga dahil malalim ng gabi. Pasensya ka na, Luther, kung naabala pa namin ang pagtulog mo. Maliho ang iniisip nyo. Kaya ko pong isakripisyo ang lahat, kahit ang buhay ko, basta para sa buhay ng mga tao, lalo na sa mga nakatira rito sa ating baryo. Pero iba po ang sitwasyon ni Boyboy. Kailangan po niya ng medikal na atensyon mula sa mga totoong doktor. Sila po ang may kakayahang malaman kung ano ang totoong nangyayari kay Boyboy at sila rin na makapagbibigay ng tamang gamutan sa kanya. Kaya nga po ako nag-alok sa inyo na sasamahan ko po kayo kay Kapitan para mas mabilis niyong madadala si Boyboy doon sa ospital. Tama na, Luther. Tama na. Huwag ka na magpaliwanag. Hindi mo na kailangan linisin ang pangalan mo sa akin dahil ngayong gabi ay nakilala ko na kung sino ka talaga. Aling Donna, sandali naman. Maliho kayo ng pagkakaintindi. Tapos sinasabi mo na mahina ang utak ko.
Wala ho kung sinasabing ganyan. Sinasabi ko lang po na mali kayo ng pagkakaunawa sa nangyayari ngayon. Alam niyo po, Aling Dona, mas mabuti pang pumunta na tayo ngayon kay Kapitan para madala na sa ospital si Boyboy kaysa nag-uusap tayo rito. Nagsasayang lang po tayo ng oras. Hindi na kailangan. Iuuwi ko na lamang ang apo ko sa bahay ko. Ako na ang bahalang gumawa ng paraan para gumaling siya. Pero Aling Dona, doktor po ang kailangan ni Boyboy. Pumayag na po kayong dali natin siya sa ospital. Manahimik ka! Ito ang tatandaan mo, Luther. Hindi ko makakalimutan ang gabing ito. Pinago mo ang tingin ko sa iyo. Akala ko ay mabuti kang tao, pero hindi pala. Mas uunahin mo pa ang magpahinga kaysa ang magligtas ng buhay ng iyong kapwa. Sa bagay, sino ba naman ako at ang apo ko sa baryong ito, hindi ba? Wala ka lamang mapapala sa amin kung tutulungan mo kami. Marahas akong tinabig ni Aling Dona at binuhat niya si Boyboy na wala pa ring malay. Malalaki ang mga hakbang na lumabas siya sa aking bahay. Sinundan ko siya hanggang sa labas ng aking bakuran. Hinawakan ko siya sa braso, pero pumiksi siya. Aling Dona naman, makinig po kayo sa akin. Hindi ko po talaga kayang gamutin ang apo nyo. Dali na po natin siya sa ospital. Hindi na. Hindi na ako hihingi ng tulong mula sa iyo kahit kailan. Lubayan mo na nga ako. Wala na akong nagawa, kundi ang hayaan na lamang si Aling Dona na makalayo. Nang sandaling yun, ay labis ang kaba na aking naramdaman. Sinabi kasi ng aking anting-anting na kung hindi magagamot ng tama si Boyboy, ay merong malaking posibilidad na mawala siya. Alam ko na si Boyboy na lamang ang kasama sa buhay ni Aling Dona, at kung mawawala pa ang apo niya, ay siguradong masasaktan siya ng sobra. Kaya kahit sinabi ni Aling Dona na hindi na niya kailangan ang tulong ko, ay gumawa pa rin ako ng paraan para matulungan ko siya. Pumunta ko sa bahay ni Kapitan at kinapalan ko ang mukha ko na kumatok sa bahay niya at abalain ang pagtulog niya. Nang buksan ni Kapitan ang pinto, ay sinabi ko sa kanya ang sitwasyon ni Aling Dona at ni Boyboy. Sinabi ko na baka pwedeng magamit ang owner type jeep niya para madala si Boyboy sa ospital. Sa kasamaang palad, ayon kay Kapitan, ay may malaking sira ang sasakyan niya at hindi yun magagamit sa pagbiyahe. Mas lalo akong nabahala ng sandaling yun. Nagpaalam na ako kay Kapitan at bumalik na ako sa bahay ko. Hindi ko na nagawang makatulog dahil sa labis na pag-aalala kay Boyboy. Hindi kasi nagkakamali ang anting-anting ko. Ipinagdasal ko na lang na sana ay magbago pa ang isip ni Aling Dona at pumayag na siya na dalhin namin sa ospital si Boyboy. May iba pa namang siguradong paraan para madala namin siya sa ospital. Dahil sa madaling araw na akong nakatulog, ay tulog pa rin ako pagsapit ng tanghali. Hindi pa sana ako magigising kung hindi dahil sa magkakasunod na pagbato ng kung ano sa pinto ng aking bahay. Hanggang sa narinig ko ang malakas na pagpalahaw ng iyak ng isang matandang babae na agad kong nakilala na si Aling Dona. Nagmamadali akong bumangon at pagbukas ko ng pinto ay lumipad ang isang bato at tumama yun sa noo ko. Napaaray ako at naramdaman ko ang dugong umagos sa aking muka. Doon ko nakita si Aling Dona sa harapan ng bahay ko habang umiiyak at may hawak na mga bato. Meron ding mga tao na nakatingin sa kanya na tila nagtataka
sa nangyayari. Aling Donna, ano pong ginagawa niyo? Wala na siya. Patay na si Boy Boy. At ikaw ang siyang pumatay sa kanya. Ano kanyo? Patay na ho si Boy Boy? Hindi kita mapapatawad. Alam mong si Boy Boy na lang ang kasama ko sa buhay. At para mo na rin akong pinatay sa pagkamatay niya. Kung ginamot mo lang sa kagabi, malamang ay buhay pa sana siya ngayon. Kasama ko pa sana ang aking apo. Pinatay mo si Boy Boy. Pinatay mo siya. Hindi po totoo yan. Naging tapat po ko sa inyo na hindi ko siya kayang gamutin. Sinabi ko pa nga po na kailangan madala siya sa ospital. Pero ayaw ninyo. Hindi ako naniniwala sa iyo. Alam ko na kaya mong pagalingin ang apo ko, pero mas inuna mo pa ang magpahinga. Magaling ka nga gumamit ng anting-anting sa pagkagamot. Pero wala ka pa ring silbi. Ikaw ang pumatay kay Boy Boy. Ikaw ang dahilan kung bakit wala na siya ngayon. Hindi kita mapapatawad. Huminahon po kayo, Aling Donna. Alam ko pong magulo ang isip nyo ngayon. Pero gusto ko pong maintindihan nyo na hindi ko talaga kayang pagalingin ang apo nyo. Kaya sinabi ko, nadali na natin siya sa ospital. Hindi na sinagot ni Aling Donna ang sinabi ko na yon. Tumalikod na siya at naglakad hanggang sa makarating siya sa gitna ng daan na nasa gitna ng aming baryo. Pinagtinginan siya ng mga taong nasa labas. Luminga sa paligid si Aling Donna na para bang isa-isa niyang tinitignan ang mga taong naroroon. Kayong lahat! Makinig kayong lahat sa akin! Namatay ang apo ko si Boy Boy dahil tumanggi ang hinahangaan niyong si Luther. Nagamutin niya ang aking apo. Kahit nakita niyang nag-aagaw buhay na si Boy Boy ay hindi niya man lang ito sinubukang gamutin. Mas gusto niyang dalhin ko si Boy Boy sa ospital sa bayan na ilang oras ang layo. Malinaw na tinatamad siyang gamutin ang apo ko dahil oras ng kanyang pamamahinga. Sige nga, sabihin niyo, ganyang uri ba ng antingero ang hinahangaan niyo? Nasaan na ang pangako niya? Natutulungan niya tayo sa paraang alam niya. Kung ginabot lang niya sana si Boy Boy, buhay pa sana ang apo ko hanggang ngayon. Si Luther ay isang mamamatay tao. Pinatay niya ang apo ko! Ipagtatanggol ko sana ang sarili ko. Pero nakita ko na masama ang tingin ng mga tao sa akin. Tila umurong ang dila ko. Kaya naman, mas pinili kong bumalik sa loob ng aking bahay at agad kong isinarado ang pinto. Hindi ko maintindihan kung bakit ako ang sinisisi ni Aling Donna sa pagkamatay ng kanyang apo. Gayong naging matapat naman ako sa kanya na hindi ko yung kayang pagalingin. Nagpresenta pa nga ako na samahan siya kay Kapitan upang madala sa ospital si Boy Boy. Ganun pa man, tininawa ko na lamang si Aling Donna na kaya ganun ang kanyang reaksyon ay dahil sa namatayan siya ng mahal sa buhay. Sa kabila ng galit na ipinakita ni Aling Donna sa akin, ay naisipan ko pa ring magtungo sa bahay niya upang doon ay makiramay. Iilan lamang ang taong naroon at agad kong nakita si Aling Donna na nakatayo sa harapan ng kabaong ni Boy Boy. Lumapit ako sa kanya at nang humarap siya sa akin ay agad na rumihistro ang galit sa mukha niya. Aling Donna, nakikiramay ho ko sa inyo. Hindi ko kailangan ng pakikiramay ng taong pumatay sa aking apo. Lumayas ka rito! Lumayas ka! Aling Donna, sandali lang.
Sana naman ay maintindihan nyo na wala akong kasalanan sa nangyari sa inyong apo. Hindi ko ho talaga siya kayang gamutin. Hindi po ako Diyos na lahat ng sakit ay kaya kong bigyan ng lunas. May limitasyon din po ang aking kakayahan. At ng gabing yun, alam ko na tanging doktor lamang ang makapagpapagaling kay Boyboy. Kung sinunod niyo lamang ako at nadala natin sa ospital si Boyboy, ay baka buhay pa siya ngayon. Anong sinabi mo? Bakit sa tono ng pananalita mo ay parang ako pa ang may kasalanan sa pagkamatay ng apo ko? Alam ko naman na kaya mo siyang pagalingin, pero hindi mo siya ginamot dahil tinatamad ka. Ikaw ang pumatay sa kanya. Kaya sana ay habang buhay kang usigin ng iyong konsensya. Hindi ka sana makatulog tuwing gabi. Naiintindihan ko po kung bakit ho kayo nagagalit. Pero sana ay mahanap ninyo sa inyong puso ang katotohanan na wala akong kasalanan. Alam na alam ko na ang katotohanan at yun na ikaw ang pumatay sa aking si Boyboy. Hindi kita makakalimutan. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay niya. Hindi ka totoong antigerong nanggagamot dahil pumapatay ka ng tao. Magsasalita pa sana ako nang biglang napahawak si Aling Donna sa kanyang dibdib. Gumuhit ang sakit sa mukha niya at bigla siyang napaupo. Lalapitan ko sana siya dahil baka inaatake siya sa puso. Pero inunahan ako ng mga taong naroon. Sila ang tumulong kay Aling Donna. Nanlalaki ang mga matang itinuro ako ni Aling Donna at saka siya sumigaw. May ginawa siya sa akin! May ginawa siya! Pinasikip niya ang aking paghinga! Walang hiya ka talaga, Luther! Matapos mong patayin ang apo ko, ay ako naman ang papatayin mo! Teka, wala ho akong ginagawa sa inyo! Sinungaling! Ang sakit ng dibdib ko! Hindi ako makahinga ng maayos! Magpapaliwanag pa sana ako. Pero sinabi sa akin ng isang babae na wag na muna akong lumapit kay Aling Donna at mas makakabuti kung aalis na lang ako. Kahit gusto ko sanang sabihin na wala akong kinalaman sa pagsikip ng dibdib ni Aling Donna, ay wala na akong nagawa kundi ang umalis at baka mas lalong magkagulo kung mananatili pa ako ron. Nang sumunod na araw ay isinagawa ang paglilibing kay Boyboy. Gusto ko sanang tumulong sa paglilibing sa kawawang bata, pero pinigilan ko ang sarili ko na gawin yon. Napagtanto ko na mas makakabuti kung iiwas muna ako kay Aling Donna. Umasa na lang ako na darating ang araw na mapagtatanto niya na wala talaga akong kasalanan sa nangyari sa kanyang apo. Nakita kong dumaan sa harapan ng bahay ko ang kabaong ni Boyboy na buhat-buhat ng dalawang lalaki. Nasa tabi ng kabaong si Aling Donna. Sa likuran naman nila ay ang iilang tao na nakikipaglibing. Nakasilip ako sa bintana kaya kitang-kita ko ang lahat ng nangyayari. Biglang huminto si Aling Donna sa tapat ng bahay ko. Galit na galit siyang sumigaw. Luther! Alam ko nandiyan ka sa loob ng bahay mo at naririnig mo ko. Gusto kong tandaan mo ang lahat ng sasabihin ko. Hindi porke ililibing na ang apo ko, ay kasama na rin maililibing ang kasalanan mo sa kanya. Isinusumpa ko na magbabayad ka ng higit sa kinuha mo sa akin. Isinusumpa ko na wala nang maniniwala sa kakayahan mo. Susundan ka ng kamalasan kahit saan ka magpunta. Hindi ka magiging masaya hanggang sa ikaw ay mamatay. Matapos yun, ay muling naglakad si Aling Donna hanggang sa nakalayo na sila. Kinilabutan ako.
sa sinabing yun ni Aling Donna. Pakiramdam ko kasi, bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay nanunuot sa aking katawan. Nang sandaling yon ay nangamba ako na baka dahil sa mga sinasabi ni Aling Donna tungkol sa akin, ay magalit na rin sa akin ang ibang tao. Baka isipin nila na masama akong tao nang dahil sa pagsisi ni Aling Donna sa akin sa pagkamatay ng kanyang apo. Hindi nga ako nagkamali sa naisip ko na yon dahil ng mga sumunod na araw ay napansin ko ang panlalamig at pag-iwas sa akin ng mga tao sa aming baryo. Dati ay halos araw-araw na merong lumalapit sa akin para magpagamot. Pero ng panahon na yon, kahit isang tao sa isang araw ay wala nang nagpagamot sa akin. Nalaman ko na sa ibang albularyo na nagpapagamot ang mga taong may sakit sa aming baryo. Nakarating din sa akin na takot nang magpagamot sa akin ang mga tao dahil baka raw gawin ko rin ang ginawa kong pagpatay kay Buyboy. Alam ko na patuloy pa ring ipinagkakalat ni Aling Donna na ako ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang apo. Hindi ko alam kung paano ko ipagtatanggol ang sarili ko. Hindi ko alam kung paano ko lilinisin ang pangalan ko kahit wala naman akong ginawang mali o masama. Naisip ko rin na kung magpapaliwanag ako sa mga tao, ay baka mas lalo nilang isipin na meron talaga akong kasalanan. Kaya ang ginawa ko ay nanahimik na lamang ako. Ipinagdasal ko sa Diyos na sana ay dumating ang panahon na mawawala ng kusa ang mga hindi totoong akusasyon sa akin at babalik din sa dati ang lahat. Pero mas lalong lumala ang mga nangyayari habang lumilipas ang mga araw. Tuwing gabi ay merong bumabato sa bahay ko. Meron ding nagsulat sa isang malaking tela na isa kong mamamatay tao at isinabit pa yun sa labas ng aking bahay. Tao lang ako at gaya ng iba ay meron din akong hangganan. Hindi ko kayang magtiis habang buhay sa mga ginagawa ng mga tao sa akin sa aming baryo. Kaya doon ko na binitiwan ang isang mabigat na desisyon. Pinili kong umalis na lamang sa aming baryo at lumipat sa ibang lugar para makapagsimula ako ng bagong buhay. Napadpad ako sa isang malayong baryo. Siniguro ko na walang kahit isang nakakakilala sa akin sa lugar na yon upang mapanindigan ko ang aking pagsisimula. Napansin ko ang katahimikan sa baryong yon. Halos kagaya rin yon ng baryo kung saan ako nanggaling. Puro kubo ang mga bahay at malayo rin sa kabihasnan. Ang karaniwang ikinabubuhay ng mga tao roon ay pagtatanim. Doon ko na nakilala si Lolo Marsing, isang matandang lalaki na mabilis kong nakagaanan ng loob. Noong naghahanap ako ng matitirahan sa baring yun, ay agad niyang pinagamit sa akin ang kubo na nakatayo sa taniman niya ng mga gulay. Nagtrabaho din ako sa gulayan niya. Nang panahon na yon, nangako ako sa akin sarili. Nakakalimutan ko na ang aking nakaraan, pati na rin ang pagiging antingero ko. Isang umaga, maaga akong nagising. Matapos kong mag-almusal, ay agad akong nagtungo sa taniman ng mga gulay para magtanim. Sa gitna ng aking ginagawa, ay lumapit si Lolo Marsing sa akin. Oh, Luther! Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Hindi ba araw ng pahinga mo ngayon? Ayos lang ho. Wala rin naman po akong gagawin sa maghapon. Kaya mas mabuting tulungan ko na lamang po kayo sa mga gawain ho dito.
Ay nako, masyado ka talagang masipag. Hindi magandang ganyan. Dapat, kapag araw ng pahinga, ay ilaan mo ang araw na yon sa iyong sarili. Magpahinga ka. Mamasyal ka dun sa bayan. O kaya ay maglakad-lakad ka dito sa baryo natin. At baka makakilala ka ng dalagang mapapangasawa mo. Kayo talaga, Lolo Marsing, oh. Wala pa po sa isip kong pag-asawa. Saka na po yan, kapag meron na po akong maayos na trabaho at kita. Mahirap pong bumuo ng pamilya kapag wala akong pera. Diyos ko, mangyayari pa kaya yon? Hindi ka naman yayaman sa pagtatrabaho mo sa akin dito. Aba, hindi ba'y 40 ka na? Dapat sa edad mong yan ay may asawa ka na at mga anak. Bay ako nga, kung di mo na itatanong, 18 ako nang magkaroon ng anak. Kaya pagkaedad ko ng 30, 5 na kagad ang mga anak ko. Ang dami niyo po palang anak, Lolo Marsing. Pero nasa na po sila? Bakit kahit isa po ay hindi niyo po kasama sa bahay niyo? Mangyaring nang namatay kasi ang kanilang ina at nagawa ko na silang patapusin ang pag-aaral, ay isa-isa silang umalis. Merong nagpunta doon sa Maynila at meron ding mga nasa ibang bansa. Lahat sila ay buwan-buwan na nagpapadala ng pera sa akin. 5 po ang anak niyo. Tapos lahat po sila ay nagpapadala ng pera buwan-buwan. Aba, pwedeng-pwede na po pala kayong wag magtrabaho ah. Lalo na't mag-isa lang po kayo. Napakaswerte niyo po pala sa mga anak niyo, Lolo Marsing. Pagdating sa pinansyal na aspeto, ay masasabi kong maswerte talaga ako sa aking mga anak. Pero alam mo, hindi lang pera ang kailangan ko. Kailangan ko rin ang presensya nila. Yung bang kahit 1 beses man lang sa 1 taon, ay dalawin nila ako rito. Pero simula kasi nang umalis sila rito, ay maswerte na sa 1 taon ang puntahan nila ako. Mas madalas na lumilipas ang 1 taon na hindi nila ako pinupuntahan. Tapos kapag nandito pa sila, ay ramdam kong palagi silang nagmamadaling umalis na para bang ayaw nila akong makasama. Baka naman po marami lang silang naiiwan trabaho. Kaya po nagmamadali po silang umalis. Abay malay ko, hindi ko alam ang dahilan nila. Kaya nga, kahit pwede naman akong magpakasarap na lamang sa buhay, ay nagugulayan pa rin ako. Yung bang gusto kong malibang, para hindi ko palaging naiisip ang mga anak ko. Kung napansin mo siguro, nung nagkakilala tayo, ay wala akong trabador. Ang gusto kasi talaga, ako ang mag-isang gumawa ng lahat ng dapat kong gawin dito sa gulayan para maghapon akong abala. Alam mo kasi, kapag wala akong ginagawa hindi pwedeng hindi ko maisip ang aking mga anak. Nakakalungkot naman po yung mga sinabi niyo sa akin. Pero, bakit niyo po ako binigyan ng trabaho rito sa gulayan niyo? Kung hindi pala kayo kumukuha ho ng trabador. Dahil alam ko na kailangan mo ng tulong at may kakayahan akong tumulong. Kaya naman tinulungan kita. Saka, bago ka pa noon sa baryong ito, at dahil ako ang una mong nakilala, ay alam kong dapat may gawin ako. Naramdaman ko namang mabuti kang tao, kaya hindi ako nagdalawang isip na tulungan ka. Saka alam mo bang, lalaki lahat ang mga anak ko. Nang nakilala kita, ay naalala ko sila sa'yo. Ay nako, ano ba yan? Ibahin na nga lang natin ang ating pinag-uusapan at baka maiyak pa ako rito. Basta, pagkatapos mo magdilig dyan, ay magpahinga ka na. Baka isipin ng mga tao dito ay inaabuso kita at hindi kita binibigyan ng kahit na 1 araw ng pahinga. Baka mamaya ay magkasakit ka pa niyan sa sobrang sipag mo. Huwag ho kayong mag-alala. Kasi kung ganun po ang sasabihin ng mga tao, ipagtatanggol ko po kayo. Hindi ko po hahayaan na masira po ang pangalan nyo. Dahil napakalaki na po ng naitulong nyo sa akin. Natuwa naman ako sa sinabi mong yan. Alam mo, Luther, bibihira akong makakilala ng taong
kaya kong depensan kahit na nagkaroon ako ng pagkakamali. Napakapalad ko dahil nagkaroon ako ng isang kaibigang kagaya mo. Tinapik ni Lolo Marsing ang balikat ko bago siya naglakad palayo. Sandali akong natigilan sa huling sinabi ni Lolo Marsing. Naalala ko kasi yung nangyari sa akin sa baryo kung saan ako lumaki. Doon ko napagtanto na kahit gaano pala karaming kabutihan ang gawin mo, ay maaaring magbago ang tingin ng lahat sa'yo nang dahil lang sa isang maling akusasyon. Ganon kabilis mabura sa isip ng mga tao kung paano mo sila tinulungan nung mga panahon na nangangailangan sila. Ilang buwan pa lamang akong naninirahan sa baryo kung saan ako lumipat. Pero masasabi ko na mas gusto ko ang buhay ko roon. Bukod kay Lolo Marsing, ay mababait din sa akin ang mga tao roon. Masarap pala ang mabuhay ng simple lang. Yung wala akong iniisip na baka merong magpapagamot sa akin o kaya ay hihingi ng tulong. Kasi may aswang na gumagambala sa kanila. Agad kong nagustuhan ang buhay ko. Napagising ko sa umaga ay mag-aalmusal lang ako at pagkatapos ay magtatrabaho sa gulayan. Isang hapon, matapos ang trabaho ko sa gulayan, ay lumapit si Lolo Marsing sa akin. Sinabi niya na sa bahay niya na ako maghapunan dahil magluluto daw siya ng espesyal na pagkain. Hindi naman ako tumanggi para hindi ko na kailangan mag-isip kung ano ang kakainin ko mamaya. Pagdating ko sa bahay ni Lolo Marsing ay nagtaka ako dahil maraming pagkain ang nakahain sa lamesa. Merong minudo, pansit, tinapay at isang kalderong kanin. Teka Lolo Marsing, ang dami niyo naman po palang niluto. Kaya po pala ang tagal niyong nawala sa gulayan. Dahil mukhang niluto niyo pa po ang lahat ng yan. Tama ka. Ang totoo kasi niyan ay kaarawan ko ngayon. Kaya naghanda ako kahit papano. Aba, happy birthday po pala sa inyo Lolo Marsing. Ilang buwan na po ako rito. Pero hindi ko pa pala na itatanong sa inyo kung kailan po ang birthday niyo. Ayos lang yun, Luther. Ngayon na lang ulit ako naghanda kasi alam kong meron akong makakasalo sa pag-ubos ng mga handa ko. Mas nakalulungkot kasi yung maghahanda ka ng pagkain tapos ikaw lamang ang mag-isang kakain. Tama po kayo. Parehas ho pala tayo. Kahit po ako, kapag kaarawan ko, ay hindi na rin po ako naghahanda. Kasi wala naman po akong kasama sa buhay eh. Para po sa akin, normal na araw na lamang ang kaarawan ko. Mamaya na natin ituloy ang ating kwentuhan. Umupo na tayo para tayo'y makakain na. Halika na! Sabay kaming naupo ni Lolo Marsing. Nag-alay muna kami ng maikling panalangin bago kami nagsimulang kumain. Pinuno ko ng pagkain ang pinggan ko at magana akong kumain dahil masarap ang minudo at pansit ni Lolo Marsing. Oo nga pala, Luther. Ilang buwan na tayong magkakilala. Pero hindi mo pa pala naikikwento sa akin kung bakit ka umalis sa baryong pinanggalingan mo. Pwede ko bang malaman kung bakit? Ano ho kasi? May nangyari po ron na hindi maganda. May nagpakalat po ng hindi totoong balita tungkol sa akin na naging dahilan para magalit ang mga tao sa akin. Kaya umalis na lang po ako ron para makapagsimula ng panibagong buhay. Pasensya na rin po kayo kung hindi ko pa kayang sabihin ang lahat ng detalye. Ang totoo po kasi niyan ay kinakalimutan ko na ang lahat ng nangyari sa akin sa lugar na yon. Naiintindihan naman kita. Pasensya ka na kung nagtanong pa ako tungkol sa bagay na yon. Ayos lang po yun, Lolo Marsing. Hindi ko naman po kasi nasabi sa inyo na ayokong
Pag-usapan natin yon. Yung suot mong kwintas, Luther. Palagi kong napapansin na suot mo yan. Hindi ako sigurado. Pero, isa ba yung anting-anting? Ito po ba? Hindi po ito anting-anting. Normal na kwintas lang po ito. Yumuko ako at itinuloy ang aking pagkain upang hindi maramdaman ni Lolo Marsing na nagsisinungaling ako sa kanya. Kahit sinabi ko sa sarili ko, natatalikuran ko na ang pagiging antingero, ay hindi ko pa rin kayang hubarin ang kwintas na yon dahil yun ang unang anting-anting na ipinamana pa sa akin ng lolo ko. Pakiramdam ko, kapag suot ko yun, ay kasama ko pa rin siya. Dala ko naman ang iba ko pang anting-anting, pero lahat ng yon ay nakatago na. Sadyang espesyal lang para sa akin ang anting-anting na ginagamit ko sa panggagamot, kaya palagi ko pa rin yung suot-suot. Sa gitna ng pagkain namin ni Lolo Marsing, ay parehas kaming nagulat nang nakarinig kami ng malakas na pagsigaw ng isang babae sa hindi kalayuan. Humihingi siya ng saklolo. Sabay kaming tumayo ni Lolo Marsing at lumabas kami ng bahay. Nagpunta kami sa bahay ng kapitbahay ni Lolo Marsing na si Aling Erlinda. Nagulantang kami nang naabutan namin si Aling Erlinda na nakahandusay sa saig habang hawak ang tiyan at namimilipit sa sakit. Humingi siya ng tulong sa amin na dalhin siya sa ospital. Nang sandaling yon, ay hindi ko na naisip ang ipinangako ko sa akin sarili. Nakakalimutan ko na ang aking pagiging antingero. Lumapit ako kay Erlinda at hinawakan ko ang aking anting-anting. Inilapat ko ang kamay ko sa tiyan niya at umusal ako ng dasal. Hindi nagtagal ay huminto na sa pagsigaw si Aling Erlinda. Tinulungan ko siyang tumayo at tinanong niya ako kung anong ginawa ko para mawala ang labis na pananakit ng kanyang tiyan. Wala naman po kung ginawang kakaiba. Hinilot ko lamang po ang tiyan niyo. Ganun po kasi ang ginagawa ko kapag masakit po ang tiyan ko. Sige po, Aling Erlinda, aalis na po ako. Nagmamadali akong bumalik sa bahay ni Lolo Marsing. Muli akong umupo para kumain. Nang dumating si Lolo Marsing, ay nakita ko ang tingin niya sa akin na may kasamang pagtataka. Luther, paano mo nagawang pagalingin si Erlinda nang ganong kabilis? Isa ka bang albularyo? Po? Abay, paano naman po ako magiging albularyo? Wala naman po akong kaalaman sa panggagamot. Parang imposible ang sinasabi mo. Nakita ko na hinawakan mo lang ang tiyan ni Erlinda. Tapos nawala na kagad ang pananakit ng kanyang tiyan. Hinilot ko lamang po ang tiyan niya, Lolo Marsing. Itinuro po sa akin yun ng lolo ko. Kasi nung bata pa po ako, madalas pong sumasakit ang tiyan ko. Di sana, Lolo Marsing, kung may alam po ko sa panggagamot, ay naging albularyo na po ko dito po sa baryo nyo, hindi po ba? Sa bagay, may punto naman ang sinabi mo. Hindi lang talaga ako makapaniwala sa nakita ko kanina. Ngayon lang ako nakakita ng taong kayang alisin ang pananakit ng tiyan ng ganong kabilis. Yun lang po ang kaya kong gawin. Bukod dun, ay wala na po akong ibang kayang pagalingin na sakit. Kapag pala masakit ang tiyan ko, ay sa'yo na lang ako lalapit kesa naman iinom ako ng kung ano-anong halamang gamot. Sige, ang mabuti pa'y kumain na tayo. Kung may matitira, ay pwede ka magbalot para pwede mong kainin bukas ng umaga. Ngiti na lamang ang isinagot ko kay Lolo Marsing. Nagpasalamat ako kasi naniwala siya sa mga sinabi ko. Hindi ko naman ikinakahiya ang karunungan ko sa panggagamot. Pero alam ko na kung may ibang makakaalam ng mga kaya kong gawin, ay mas lalo kong mahihirapang kalimutan ang aking nakaraan. Nangako rin ako sa sarili ko na yun na ang huling beses na gagamitin ko
ang aking anting-anting sa panggagamot. Paulit-ulit kong sinabi sa aking utak na kailangan kong mamuhay gaya ng mga normal na tao at walang ibang paraan para mangyari yon kundi ang tuluyan kong talikuran ang mga dati kong ginagawa sa baryong nilisan ko. Pero ng mga sumunod na araw ay tila sinubok ako ng pagkakataon. Isang misteryosong sakit ang biglang kumalat sa baryo ni na Lolo Marsing. Lahat ng tinamaan ng sakit na yon ay nagkakaroon ng napakataas na lagnat at labis na panginginig at panlalamig tuwing gabi. May iba pa na tinubuan ng mapupulang pantal sa balat. Karamihan sa tinamaan ng sakit ay mga bata. Dahil malayo ang ospital, ay nagtiyaga na lamang ang mga tao sa mga halamang gamot at paghingi ng tulong sa ilang albularyo. May parte ng utak ko na nagsasabi na kailangan may gawin ako. Alam kong may kakayahan akong pigilan ang pagkalat ng sakit. Naniniwala ko na kaya kong pagalingin ang mga taong tinamaan ng sakit na yon. Pero nanindigan pa rin ako sa aking desisyon. Sigurado kasi ako na sa oras na malaman ng mga tao ang aking kakayahan na manggamot gamit ang anting-anting, ay magsisimula na ulit ang pagiging antingero ko. Isang tanghali, sandali akong nagpahinga sa pagtatrabaho sa gulayan para kumain. Pumuesto ko sa ilalim ng mayabong na puno ng mangga. Magsisimula na sana akong kumain nang dumating si Lolo Marsing. May dala siyang 2 kaldero at pinggan. Tamang-tama pala ang punta ko rito dahil manananghalian ka na. Nagluto pala ako ng adobong manok. Ito na ang pagsaluhan natin. Ayos na ayos Lolo Marsing. Di hamak po na mas masarap po yan kesa po dito sa ulam ko na itlog na maalat at kamatis. Bakit yan lang ang ulam mo? Hindi ba't sumahod ka noong nakaraang linggo? Naubos na ba kagad ang pera mo? Oo Nagpapagawa po kasi ako ng pawid kay Aling Maria. Nabubulok na po kasi yung bubong ng kubo ninyo rito sa taniman ho. Kailangan na pong mapalitan yon bago dumating ang tag-ulan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Para ako nang nagpagawa. Ako nagmamay-ari ng kubong tinitiran mo. Kaya dapat ay ako magpapagawa kung merong sira roon. Tignan mo. At nagastos mo patuloy ang sahod mo sa pagpapagawa ng pawid. Nakakahiya naman po sa inyo Libre nyo na nga po akong pinapatira roon. Kaya kung meron pong dapat na ayusin, ay ako po ang dapat po na gumastos. Sa ngayon, sige. Hayaan mo na kita sa desisyon mo na yan. Pero sa susunod, kung may dapat ayusin sa kubo na tinutuluyan mo, ay magsabi ka lang sa akin at ako na ang bahala. Saka kung wala ka ng pera, ay huwag kang mahihiyang magsabi sa akin at pwede kitang pautangin o pabalihin. Maraming salamat po, Lolo Marsing. Talaga hong napakaswerte ko dahil nakilala ko po kayo. Grabe, sobrang bait niyo po. Mabait ka rin naman kasi. Kaya dapat lang nasuklian ko ang kabaitan na binibigay mo. Teka, maiba ko. Parang araw-araw yata ay merong nadadagdag sa mga may sakit dito sa ating baryo. Nakakaawa nga yung mga bata kasi sila ang parang pinupuntirya ng pesting sakit na iyon. Kaya nga po nakakaawa na po lalo nga po mga bata. Mahina pa po kasi ang resistensya nila, kaya madali po silang kapitan ng sakit. Kung bakit ba naman kasi walang magaling na albularyo o manggagamot dito sa atin? Di sana, meron kagad tayo natatakbuhan kapag meron tayong nararamdamang hindi maganda. Napakalayo naman kasi ng ospital dito. Malaking tulong din kasi ang mga tradisyonal na manggagamot sa mga baryong kagaya nito. Dahil halos lahat ng nakatira rito ay walang pera na pambayad sa ospital. Tama ho kayo, Lolo Marsing. Malaking tulong talaga ang mga albularyo.
mas madali po silang lapitan. Doon ba sa lugar na pinanggalingan mo? Meron ba roong magaling na manggagamot? Abay, meron ho. Talaga? Mahusay ba siya? Sa tingin ko, mahusay naman po siya. Marami po kasi nagpapagamot sa kanya. Saka siya po ang takbuhan namin kapag meron po kaming mga sakit. Bukod pa ron, nakikipaglaban din po siya sa mga aswang. May ginagamit po siyang mga anting-anting sa panggagamot at paglaban po sa mga kampo ng kadiliman. Aba, napakaswerte naman pala ng lugar na pinanggalingan mo dahil merong ganung taong naninirahan doon. Hindi ba ang tawag sa mga ganun antingero? Tama ba ako? Opo, ganun nga po ang tawag sa kanya, antingero. Ay nako, sana ay may ganun din dito sa baryo natin. Bukod sa manggagamot na, ay kaya pang makipaglaban sa mga aswang. Hindi na lang ako sumagot sa sinabing yun ni Lolo Marsing dahil siguradong hahaba pa ang pag-uusap namin tungkol sa antingero. Ang totoo, nadulas lang ako sa mga sinabi ko hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang aking pagsasalita. At habang pinagsasaluhan namin ang masarap na pananghalian, ay naramdaman ko na may parte ng pagkatao ko ang tila nag-uudyok sa akin na bumalik na ako sa pagiging antingero upang matulungan ko ang mga taong may sakit sa baryong yon. Matapos ang naging pag-uusap namin na yon ni Lolo Marsing, ay nagkaroon ako ng pagdadalawang isip kung dapat na ba akong bumalik sa pagiging antingero upang tulungan ang mga tao sa lugar na yon. Pinag-isipan ko yon ng ilang araw pero hindi pa rin ako makapagdesisyon kung ano ba ang dapat kong gawin. Hanggang isang umaga, magkasama kaming nagtungo ni Lolo Marsing sa palengke dahil nakiusap siya sa akin kung maaari ko ba siyang tulungan sa pagdadala ng mga bibilhin niya. Pagkatapos naming mamalengke, ay naglakad na kami pauwi. Isang bayong ang bitbit ni Lolo Marsing, habang dalawa naman ang sa akin. Napahinto kami nang makita namin ng isang tagpo na nakakawasak ng puso. Isang babae ang karga ng kanyang anak na lalaki na tila wala ng buhay. Humihingi ng saklolo ang babae sa mga tao dahil aniya ay hindi na humihinga ang kanyang anak. Hindi ko napigilan ang mapaluha sa aking nakita. Pakiramdam ko ay unti-unting dinurog ang puso ko. Bumalik sa alaala ko ang gabing dinala ni Aling Donna ang apo niya sa bahay ko. Naisip ko na meron sana akong magagawa para iligtas ang buhay ng batang yon kung kumilos lang ako. Nakakaawa naman. Napakabata pa niya para mawala. Talagang hindi na magandang nangyayari rito sa baryo natin. Bakit kasi parang walang ginagawa ang gobyerno para matulungan ng mga may sakit dito? Teka sandali. Ayos ka lang ba, Luther? Bakit ka umiiyak? Ano ho kasi? Naaawa lang po ako sa bata. Tama po kayo. Napakabata pa po niya para mawala. Dahil paniguradong napakarami pa sanang pwedeng mangyari sa kanya. At siguradong marami pang buhay ang mawawala kung hindi masusolusyonan ng pagkalat ng sakit sa baryo natin. Ay Diyos ko, ang mabuti pa'y umuwi na tayo. At mahirap na magtagal rito sa labas. Hindi kasi natin alam kung nakakahawa ba ang sakit na yan. Mabigat ang paa na naglakad ako papunta sa bahay ni Lolo Marsing. Hindi ko maiwasang hindi sisihin ang aking sarili. May kakayahan naman akong tumulong, pero mas nagpadala ako sa takot ko na baka kapag bumalik ako sa pagiging antingero ay maulit yung nangyari sa akin sa baryong iniwanan ko. Nang nakarating na kami ni Lolo Marsing sa bahay niya, ay dinala ko ang mga bayong sa kusina. Salamat nga pala sa pagtulong sa akin, Luther.
Kunin mo yung 5 kilo ng bigas dyan, sa bayong. Sa'yo na yan. Lolo Marsing, ano kasi, kailangan ho na may gawin na ako ngayon. Oo nga pala. May mga gagawin ka pa pala sa gulayan. Hayaan mo. At susunod ako sa ron. Aayusin ko lang itong mga pinamili natin. Hindi ho yun, Lolo Marsing. Ang ibig ko pong sabihin ay kailangan tulungan ko na po ang mga taong may sakit dito sa baryo nyo. Teka, ano ba sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Anong tulong naman ang magagawa mo? Patawarin niyo ako, Lolo Marsing. Nagsinungaling po ako sa inyo. Naaalala niyo pa po ba yung antingero po na taga ron po sa lugar kung saan po ako nanggaling? Oo, natatandaan ko ang kwento mong yon. Yung sinabi mong antingero na gumagamit ng mga anting-anting para manggamot at makipaglaban sa mga aswang. Abay, bakit? Ano bang meron sa kanya? Lolo Marsing, ang totoo po niyan, ako po ang antingerong yon. Anong sinabi mo? Ikaw? Isang antingero? Opo, Lolo Marsing. Ito pong suot kong kwintas, ang anting-anting na ginagamit ko para manggamot. Ito rin po ang ginamit ko para pagalingin ang pananakit ng tiyan ni Aling Erlinda. Patawad po kung nagsinungaling ako sa inyo. Patawarin ka ng Diyos. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin yan? Mangyaring, nang umalis po kasi ako sa lugar namin, ay nangako po ko na tatalikuran ko na po ang pagiging antingero, lalong-lalo na po ang panggagamot. Natakot po ko na baka maulit yung nangyari sa akin sa nakaraan ko kapag binalikan ko po ang ganong gawain. Diyos ko, totally umamin ka na rin sa akin kung sino ka ban talaga. Baka pwede mo na rin sabihin sa akin kung ano ang dahilan ng takot mo na yan. May isang matandang babae po kasi ang nagdala sa akin ng apo niya na may sakit. Napag-alaman ko po na hindi ko kayang pagalingin ng apo niya. Kaya sinabi ko na mas makakabuti kung dadalhin namin ang kanyang apo sa ospital. Pero pinag-isipan niya pa po ako ng masama. Sinabi niya na tinatamad lamang akong gamutin ang kanyang apo. Kaya nang mamatay ang apo niya, sinisi niya ako. Ipinagkalat niya pa ako sa iba na ako ang pumatay sa kanyang apo. Ilang taon ko pong inalagaan ang aking pangalan sa aming lugar. At hindi ko po akalain nang dahil lang sa isang maling akusasyon ay masisira ako sa lahat. Nagalit po ang mga tao sa akin at kinalimutan nila ang ilang taon na nagsilbi ako sa kanila at tumulong sa kanila. Itinuring nila ako na parang isang napakalaking salot at kriminal. Kaya naman, nagdesisyon akong umalis sa aming lugar at maghanap ng lugar kung saan ako pwedeng magsimula ng panibagong buhay. Ngayon ay naiintindihan ko na. Kaya hindi talaga ako naniwala na nagawa mong pagalingin si Erlinda noon. Nang dahil lang sa paghilot sa kanyang tiyan. Alam ko kasi na ilang taon nang iniinda ni Erlinda ang pananakit ng kanyang tiyan. At nakausap ko siya nung isang araw. Sinabi niya sa akin na simula nang haplusin mo ang tiyan niya, ay hindi na yun sumakit kahit kaunti. Na para daw bang may kasamang himala ang iyong mga kamay. Ito pong anting-anting ko ang dahilan ng paggaling niya. Ipinamana pa po ito sa akin nang namaya pa ako pong lolo. Kung ganun, kaya mo bang pagalingin ang mga may sakit dito sa atin? Baka ikaw na ang pag-asang hinihintay naming lahat. Sa tingin ko po, ay kaya ko silang pagalingin. Pero Lolo Marsing, natatakot po ako. Pwede ko naman silang gamutin. At alam ko nang kasunod na mangyayari ay makikilala ko ulit bilang isang antingero na nanggagamot. Natatakot po ako na baka kapag may nakita silang hindi maganda sa akin, ay husgahan nila ako kagad at kailangan ko na namang umalis para maghanap ng ibang lugar kung saan ako magsisimula ng panibago kong buhay.
Naiintindihan ko kung bakit natatakot ka, Luther. Kung ako ang nakaranas sa mga nangyari sa'yo, ay mas pipiliin ko rin ang umalis sa lugar na yon. Mahirap mabuhay kapag lahat ng tao ay masama ang tingin sa iyo at masakit kapag nawala ang tiwala sa iyo nang dahil lang sa isang maling paratang. Pero ang lugar nyo ay iba sa lugar na ito. Maaaring hindi mangyari sa iyo rito ang nangyari sa iyo sa lugar nyo, Luther. Kailangan namin ng tulong mo. Huwag kang mag-alala. Kung sakaling mangyari ang kinatatakutan mo, ay nandito ako para ipagtanggol ka. Hindi ko hahayaan na masirang muli ang pangalan mo nang dahil sa maling akusasyon sa iyo. Dahil kilala kita at alam kong isa kang mabuting tao. Panahon na para muli mong ilabas ang pagiging antingero mo. May dahilan kung bakit sa lugar na ito ka napunta. Tinapik ni Lolo Marsing ang balikat ko at ngumiti siya nang magtama ang aming mga mata. Nang dahil sa mga sinabi niya, ay tuluyang nawala ang pag-aalinlangan ko. Napagtanto ko na tama si Lolo Marsing. May dahilan kung bakit ako nasa lugar nila. At yun ay upang tuluyan ng tapusin ang sakit na kumakalat at nagpapahirap sa napakaraming tao. Sinuportahan ako ni Lolo Marsing sa mga dapat kong gawin. Sinamahan niya ako sa kapitan ng baryong yon para sabihin ang aking kakayahan na magpagaling ng mga may sakit. Noong una ay nagbahay-bahay kami para puntahan ang mga taong tinamaan ng misteryosong sakit at ginamit ko ang aking anting-anting at kakayahan sa panggagamot. Pero dahil sa dami ng may sakit ay kulang ang isang araw para magamot ko silang lahat. Isang araw lamang ang lumipas ay nabalitaan ko na gumaling na ang mga taong ginamot ko. Tuwang-tuwa na ibinalita iyon sa akin ni Lolo Marsing. Luther! Luther! Napakagandang balita! Alam mo bang lahat ng taong ginamot mo ay bumuti na ang pakiramdam? May ilan akong nakausap sa mga ginamot mo nung nakaraang araw at nagpapasalamat sila sa iyo ng sobra. Napakagandang balita nga po niyan. Masaya po ako na nakatulong po ako sa kanila. Totoo nga na napakahusay mong antingero at manggagamot. Ngayon lang ako nakakilala ng kagaya mo, Luther. Lahat po ng kaalaman na meron ako ngayon ay utang ko po sa aking lolo. Kung hindi po siya naging matyaga sa pagtuturo sa akin, ay wala po akong ganitong kakayahan. Maraming salamat din sa iyong lolo. Salamat dahil pinalaki ka niya ng maganda at maayos. Maraming salamat din po sa inyo kasi kayo po ang dahilan kung bakit ako bumalik sa panggagamot. Kung hindi po dahil sa mga sinabi niyo sa akin, ay hindi ko po mapagtatanto na kahit na anong gawin kong pagtakas, ay hindi ko matatakasan ang aking tungkulin. Masaya po akong makatulong dito sa baryo po ninyo, Lolo Marsing. Baryo natin, Luther. Baryo natin. Parte ka na ng komunidad dito. Magsasalita pa sana ako nang may biglang dumating na babae. May kasamang 2 bata. Sinabi niya na nabalitaan niya na nagpagaling ako ng mga may sakit at nakiusap siya na pagalingin ko rin ang mga anak niya. Walang pagdadalawang isip na pumayag ako at agad kong sinimulan ang panggagamot sa 2 bata gamit ang aking anting-anting. Hindi pa roon natapos ang aking panggagamot. Dahil sa araw na yon ay marami pang nagpunta sa bahay ni Lolo Marsing para magpagamot sa akin. Malugod ko naman silang tinulungan at muli kong naramdaman ang saya kapag meron akong natutulungan gamit ang aking pagiging antingero. Sa mga sumunod na araw ay naging abala ko sa panggagamot sa mga may sakit. Nagdesisyon si Lolo Marsing na sa bahay niya na ako manirahan para mas madali akong mapuntahan ng mga tao. Medyo malayo kasi yung kubo
kung saan ako nakatira at mahihirapan ang mga taong puntahan ako, lalo na yung mga may sakit. Isang linggo kong walang tigil na nanggagamot, pero kahit katiting na pagod ay wala kong naramdaman. Aminado ko na namiss ko ang makatulong sa ganung paraan. At sa kabila ng lahat ay hindi ako naningil kahit piso. Kahit may ilan na gustong magbayad ay tinanggihan ko yon. Pero may ilan na nagbigay ng prutas, gulay at karne na tinanggap ko naman. Isang gabi, habang naghahaponan kami ni Lolo Marsing, ay napansin kong nakatingin si Lolo Marsing sa mga nakatambak na prutas at gulay sa may sala. Mukhang ilang araw nating hindi po problemahin ang pang-ulam natin. Sa dami ba naman ng gulay at prutas na ibinigay sa iyo ng mga ginamot mo, ay baka isang linggo tayong makakalibre ng pagkain. Nakakatuwa nga po mga tao rito. Grabe po sila kung magpasalamat. Napakalaki kasi ng tulong na nagagawa mo. Pero napansin ko rin na hindi mo tinatanggap ang perang ibinabayad sa iyo. Sayang naman ang mga yon. Makakaipon ka sana kung tinanggap mo ang mga yon. Kahit naman po sa lugar namin ay hindi po ako nagpapabayad ng pera. Okay na po sa akin yung mga bigay nila gaya ng prutas at gulay. Isa po kasi sa mahigpit na bili ng lolo ko na wag kong gagamitin ang kakayahan ko para abusuhin ang mga tao. Saka para po sa akin, hindi trabaho ang pagiging antingero, kundi isang paraan para makatulong ako sa aking kapwa. Hindi na ako nagtataka kung bakit nagkaroon ka ng ganyang kakayahan. Alam kasi ng Panginoong Diyos na gagamitin mo yan sa kabutihan at hindi sa panlalamang. Ang Diyos na ang bahalang bumawi sa iyo. Napangiti ako ng malaki sa sinabi ni Lolo Marsing. Nang sandaling yon ay naalala ko ang isa sa mga sinabi sa akin noon ni Aling Donna na kahit saan ako magpunta ay hindi ako magiging masaya. Ang totoo ay dumiin sa utak ko ang sumpang yon ni Aling Donna, kaya nagkaroon din ako ng matinding takot na bumalik ako sa pagiging antingero. Pero dahil sa mga nangyayari sa akin sa baryong nilipatan ko, ay napagtanto ko na wala naman pala akong dapat katakutan at walang bisa ang sumpang yon ni Aling Donna. Ilang araw pa akong nagpatuloy sa panggagamot sa mga tinamaan ng misteryosong sakit hanggang sa wala nang natirang may sakit. Labis ang kasiyahan ko dahil muli kong nagamit ang aking kakayahan sa kabutihan at pagtulong sa aking kapwa. Nagkaroon ng pagtitipon sa plaza ang lahat at doon na isang programa ang kanilang ginawa bilang pasasalamat sa akin. Nang nagsalita ako sa harapan ng mga tao, ay hindi ko napigilang maging emosyonal dahil kahit sandali pa lamang ako sa baryo na yon, ay ramdam ko na kagad ang mainit nilang pagtanggap sa akin. Hindi ko kasi naranasan ang ganong klase ng pasasalamat sa lugar kung saan ako nanggaling. Nang natapos na ang problema namin sa kumalat na sakit, ay bumalik na sa normal ang buhay ng lahat. Nakilala na ako sa baring yon bilang isang antingero na may kakayahan na manggamot. May mga araw din na merong nagpupunta sa akin para magpagamot at malugod ko naman silang pinagsisilbihan. Ngunit ang kapayapaan sa baryong yon ay nasira nang may isang binata ang bigla na lamang nawala. Nang sumunod na araw ay isang babae naman ang misteryosong nawala at nagbigay yon ng takot sa nakakarami. Naalerto ang lahat, lalo na ang mga tanod at si Kapitan. Tumulong kami ni Lolo Marsing sa paghahanap sa mga taong nawawala. Tuwing gabi ay sumasama kami sa pagroronda upang masiguro na wala na ulit mawawala. Pero kahit na anong pagbabantay ang ginawa namin, ay may nawala pa rin.
Hanggang isang umaga, nagulantang ang buong baryo nang kumalat ang balita na natagpuan na ang mga taong nawawala. Ayon sa nakarating sa amin ni Lolo Marsing, ay nakita ang mga nawawala sa gubat at wala ng buhay ang mga yon. Pinuntahan namin ang lugar na yon. Maraming tao na ang naroon at nakita ko ang mga bangkay. Nanlumo ako ng gusto. Puno sila ng mga sugat na parabang inatake sila ng isang napakabangis na hayop. Meron silang malalalim na kagat at kalmot sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. May isa pa na wakwak ang tiyan at halos wala na ang lamang loob. Tulala ako nang bumalik kami sa bahay ni Lolo Marsing. Uminom ako ng tubig upang kumalma ako. Nakakalungkot. Napatay na pala mga taong nawawala. Grabe. Nakakaawa ang pamilya nila. Dahil alam kong umasa sila na buhay pa nilang matatagpuan ang mga mahal nila sa buhay. Pero ano kayang klase ng hayop ang gumawa nun sa kanila? Sa tagal ko nang nakatira rito, ay hindi ko alam na meron palang mabangis na hayop na naninirahan sa gubat na yon. Lolo Marsing, iba po ang kutob ko. Sa tingin ko, ay hindi mabangis na hayop o tao ang pumatay sa kanila. Kung hindi hayop o tao, abay, sino ang pumatay sa kanila? Aswang po. Hindi po ako maaaring magkamali. Aswang lamang ang may kakayahan na pumatay ng ganong kabrutal. Maraming beses na po ako nakipaglaban sa mga aswang. Maraming beses na rin ako nakakita ng naging biktima nila. Kaya sigurado ko na yung mga bangkay na nakita natin sa gubat ay biktima ng aswang. Mabaging langit! Ibig mo sabihin meron ng aswang dito sa atin. Tama po kayo, Lolo Marsing. Hindi ko masasabing napadaan lang siya rito dahil higit sa isa ang naging biktima niya at may posibilidad na madagdagan ng bilang ng biktima ng aswang na yon kung hindi kagad siya mahuhuli o mapapatay. Bigla akong kinilabutan sa mga sinabi mo. Dapat na pala tayong mag-ingat ngayon. Huwag ho kayo masyadong mag-alala, Lolo Marsing. Meron po akong anting-anting na ginagamit ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ako po ang tutugis sa mga aswang na yon. Sa tingin mo ba ay makabubuti kung sasabihin natin ito kay Kapitan para masabihan niya ang mga tao na merong aswang dito? Magandang ideya po yan, Lolo Marsing. Mas maganda kung makakapag-ingat ang mga tao at alam nila kung ano ang kailangan nilang iwasan. Agad na kumilos si Lolo Marsing. Matapos ang aming pag-uusap, ay nagpunta siya sa bahay ni Kapitan. Sa araw din na yon, ay nagkaroon ng pagtitipon sa plaza at doon sinabi ni Kapitan na merong nakapagsabi sa kanya na maaaring aswang ang pumatay sa mga bangkay na natagpuan sa gubat. Habang pinagmamasdan ko ang mga tao, ay may ilan akong nakita na naniwala at meron ding tila duda sa kanilang narinig. Ganun pa man, para sa akin ay mas okay na yon para may kamalayan ang mga tao sa kung ano talaga ang nangyayari. Sa mga sumunod na gabi ay mas lalo naming pinagbuti ang pagroronda sa buong baryo. May ilang tanod ang natokang mag-ikot sa gubat. Lahat kami ay may dalang itak o hindi naman kaya ay sibat. Sa mga naunang gabi ay wala kaming nakitang kakaiba. Wala ring naulat na nawawalang tao. Pero sa kabila ng mga yon ay hindi ako naging kampante. Hindi mawawala ang pag-aalala ko hanggat hindi nahuhuli o napapatay ang mga aswang na yon. Hanggang isang umaga, habang abala ko sa pagdidilig ng mga gulay, ay lumapit sa akin si Lolo Marsing. Luther, sandali! Tumigil ka na muna
sa ginagawa mo dyan. Bakit ho, Lolo Marsing? May matandang babae kasi na nagpunta kanina sa bahay at hinahanap ka. Sino po ang matandang babae na yon? Nako, hindi ko na itanong ang pangalan niya. Ganito na nga yata kapag tumatanda na nagiging makakalimutin na. Pero nakuha ko naman kung ano ang pakay niya at kung bakit hinahanap ka niya. Ang sabi niya kasi, ay merong kumakalat na sakit sa baryo kung saan siya nakatira. Nakarating daw sa kanila tungkol sa iyo at humihingi sila ng tulong sa iyo. Saan daw po siya nakatira? Abay, saan ba yun? Teka. Santa Ines. Ang totoo malayo-layo yun dito. Pero kung gusto mo, isasamahan kita para hindi ka maligaw. Mas makabubuti kung ngayon na tayo aalis dahil paniguradong aabutin tayo ng gabi bago tayo makabalik dito. Kung ganun ho umalis na po tayo ngayon. Mabilis akong naligo at nagpalit ng damit. Pagkatapos ay umalis na kagad kami ni Lolo Marsing. Naglakad kami palabas ng baryo hanggang sa makarating kami sa isang lumang kalsada. Doon kami naghintay ng jeep na maghahatid sa amin sa Santa Ines. Napakahirap talagang manirahan sa ganitong klase ng lugar. Alam mo ba, nabihira ang jeep na dumaan dito. Kaya paniguradong matatagalan ang ating paghihintay bago tayo makasakay. Ganito rin po sa baryong pinanggalingan ko. Malayo rin po yun sa kabiasnan. Mas maganda po sana kung gumagawa ng paraan ng gobyerno para maging mabilis o madali ang pagpunta ng mga tao na nakatira sa liblib na baryo. Napakahirap po talaga kapag walang malapit na ospital sa isang lugar. Sinabi mo pa, hindi naman pwedeng lahat ay iasa sa mga albularyo, lalo na't hindi naman lahat ng sakit ay kaya niyong pagalingin. Tama ba ako? Tama ho kayo, Lolo Marsing. Kagaya na lang po nung batang naikwento ko po sa inyo noon. Yung namatay kasi hindi ko po kayang gamutin. Huwag na natin pag-usapan ng bagay na yan at baka malungkot ka na naman. Basta sa baryo natin ay nakikita namin ang ginagawa mo, Luther. Napakaswerte nga namin dahil sa baryo ka namin napadpad. Maraming salamat po, Lolo Marsing. Napakasarap pong marinig ang mga ganyang salita matapos ang lahat ng mga pinagdaanan ko. Napakasaya ko na nakahanap ako ng bagong tahanan. Sa totoo lang po, nung umalis ako sa baryo namin, ay inisip ko na puro kamalasan ang mangyayari sa akin. Alam mo, Luther, kung totoong may kasalanan ka, dapat ay kamalasan talaga ang puros mangyayari sa'yo. Pero malinaw na malinis ang iyong konsensya dahil sunod-sunod ang magagandang bagay na nangyayari sa'yo ngayon. Tingnan mo nga, at hindi na lang sa baryo natin ikaw kilala, kundi sa ibang lugar na rin. Kahit ako ay hindi makapaniwala na makakaabot sa napakalayong lugar na gaya ng Santa Ines ang tungkol sa iyo. O yan na, may paparating ng jeep. Salamat naman sa Diyos at makakasakay na tayo. Pinara ni Lolo Marsing ang jeep at nang huminto yun sa harapan namin ay agad kaming sumakay. Naging mahaba ang aming paglalakbay. Inabot ng halos 1 oras ang biyahe namin sa pagsakay sa jeep. Akala ko, pagbaba namin ay naroon na ang Santa Ines. Pero hindi pa pala. Kailangan pa naming sumakay ng tricycle papunta sa mismong bayan ng Santa Ines. Inabot uli kami ng halos 1 oras sa paghihintay ng tricycle at kalahating oras bago kami nakarating ng Santa Ines. Nagtanong kami sa mga taong naroon kung saan namin makakausap ang kapitan ng kanilang lugar. Mabilis namang naituro sa amin kung nasaan ang kanilang kapitan. Pero nang kausapin namin ang kapitan ng Santa Ines tungkol sa kumakalat na sakit, doon ay sinabi niya na walang kumakalat na sakit sa baryo nila. Ayon sa kanya ay hindi totoo ang nakarating na balita sa amin. Nang masiguro naming nagsasabi ng totoo ang kapitan, ay wala na kaming nagawa ni Lolo Marsing kundi ang magdesisyong bumalik sa baryo namin. Pero dahil tanghali na,
at parehas kaming gutom, ay dumaan muna kami sa isang maliit na karinderya para kumain. Habang kumakain, ay hindi napigilan ni Lolo Marsing na ilabas ang kanyang inis. Kung ganun pala, niloko lang tayo na matandang babae na nakausap ko. Wala naman palang kumakalat na sakit dito sa Santa Ines. Pambihira, nasayang lang tuloy ang oras at pagod natin sa pagpunta rito. Hindi niyo ho ba namukaan yung matandang babae? Hindi. Nakasuot kasi siya ng itim na belo sa ulo niya. Sigurado rin ako na hindi siya taga roon sa atin. Matanda na nga siya. Manloloko pa siya. Buwisit na yan. Hayaan na lang po natin, Lolo Marsing. Ang importante ay malaman natin na maayos naman po pala ang lagay ng mga tao rito. Kahit na, kapag nakita ko ulit ang matandang yon, ay pagsasabihan ko siya. Baka hindi ko pa mapigilan ang sarili ko na murahin siya. Sa totoo lang, ay medyo nainis din ako sa nangyari. Bumiyahe kasi kami ng ilang oras para makarating sa Santa Ines. Tapos malalaman namin na wala naman palang sakit na kumakalat doon. Hindi sa hindi ako masaya na ligtas ang mga tao ron. Pero oras at pagod ang nasayang sa amin ni Lolo Marsing. Iniwanan namin ang mga gawain namin sa taniman ng gulay para sa isang walang kwentang bagay. Pero hindi ko na pinaramdam kay Lolo Marsing na naiinis din ako kagaya niya dahil baka mas lalong uminit ang ulo niya. Matapos naming kumain, ay nag-abang na kami ng tricycle palabas ng Santa Ines. Isang babae ang dumaan at tinanong namin kung anong oras madalas na may tricycle na dumaraan palabas ng Santa Ines. At ang sagot ng babae ay tuwing umaga lang may pumapasok na tricycle sa lugar na yon. Dahil sa nalaman namin, ay nagdesisyon kaming maglakad na lang palabas ng Santa Ines. Inabot kami ng halos 1 oras sa paglalakad bago kami nakarating sa kalsada kung saan kami maghihintay ng jeep. Sa kasamaang palad, inabot kami ng ilang oras na walang jeep na dumaan. Pambihira, malapit ng dumilim. Sigurado ako na wala na talagang jeep na dadaan ng ganitong oras. Ano pong gagawin natin, Lolo Marsing? Dito na po ba tayo magpapalipas ng gabi? Abay, siyempre hindi. Ang mabuti pa ay bumalik tayo sa Santa Ines. Kakausapin ko yung kapitan nila roon na baka pwede tayong patulugin sa bahay niya o kahit sa barangay hall nila. Doon na lamang tayo magpalipas ng gabi. Tapos, bukas ng maagang-maaga tayo aalis. Pero, kaya niyo pa po bang maglakad pabalik ng Santa Ines? Wala naman akong magagawa kundi maglakad ulit ng halos 1 oras. Kaysa naman dito tayo magpalipas ng gabi, hindi ba? Sa bagay, tama po kayo. Saka wala naman po tayong alam sa lugar na to. Hindi natin alam ang panganib na pwedeng mangyari sa atin kapag inabutan tayo ng dilim dito. Kaya mas mabuting maglakad na tayo pabalik ng Santa Ines bago pa tayo abutan ng gabi. Wala na kaming nagawa ni Lolo Marsing kundi ang muling bumalik ng Santa Ines. Gabi na nang makarating kami roon. Sa awa naman ng Diyos ay mabait ang kapitan nila roon at pumayag siya na magpalipas kami ng magdamag sa kanilang barangay hall. Binigyan niya rin kami ng pagkain. Pagkatapos naming kumain ay nagpahinga lang kami ng sandali bago kami natulog. Nang dahil sa labis na pagod ay agad kaming nakatulog ni Lolo Marsing at hindi na kami nakaramdam ng pamamahay. Madaling araw pa lang ay ginising na ako ni Lolo Marsing. Aniya ay kailangan na naming umalis para makabalik na kagad kami sa aming baryo. Hindi na kami kumain ng almusal. Dumiretso kami sa bahay ng kapitan ng Santa Ines para magpaalam. Agad namang kaming nakasakay ng tricycle at jeep. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na kami sa aming baryo. Hindi maganda ang sumalubong sa amin. Isang nakalulungkot na tanawin ang agad na nakita namin ni Lolo Marsing.
may mga walang buhay na tao na nakahanay sa plaza. Lahat ay malinaw na inatake ng aswang dahil sa klase ng mga sugat na meron sila. Wala akong ibang naririnig kundi ang mga iyak ng mga taong namatayan ng mga mahal sa buhay. Nang makita namin si Kapitan, ay tinanong namin siya kung anong nangyari. Nalaman namin na kagabi ay isang aswang ang umatake sa baryo at ang nakita naming mga bangkay ay ang mga biktima ng aswang na yon. Pakiramdam ko ay tinakasan ako ng lakas ng sandaling yon. Nanginig ang mga tuhod ko at napahawak ako sa braso ni Lolo Marsing dahil para akong matutumba. Luther, ayos ka lang ba? Ano nangyayari sa'yo? Hindi po kasi ako makapaniwala sa nangyari. Isang gabi lang po tayong nawala tapos pagbalik natin ay ganito ang sasalubong sa atin. Kung nandito lang sana ako, maaaring hindi ganito ang nangyari. Baka nagawa ko pa silang iligtas. Baka napatay ko pa yung aswang. Pakiramdam ko po, kasalanan ko nangyaring ito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Dahil walang may alam sa atin na sasalakay kagabi ang aswang. Ang dapat na sisihin dito ay walang iba, kundi yung matandang babae na nagpapunta sa atin sa Santa Ines. Hindi naman sana tayo aalis dito, kundi dahil sa kanya. Hindi ko na nagawa pang iproseso ng gusto ang lungkot at panlulumong nararamdaman ko dahil nalaman ko na meron ding mga ilang tao na sugatan. Kailangan kong gamutin ang bawat isa sa kanila. Nagpahanap ako ng mga halamang gamot at yun ang ginamit ko para gamutin ang sugat ng mga inatake ng aswang. Hapon na nang natapos ko ang panggagamot. Pag-uwi ko sa bahay ay agad akong binigyan ni Lolo Marsing ng isang baso ng tubig. Kumusta ang pakiramdam mo, Luther? Paniguradong pagod ka sa dami ng ginamot mo kanina. Halos hindi na po ako nakakaramdam ng pagod. Ang nararamdaman ko po ay galit at lungkot. Sa dami po ng namatay kagabi, parang galit na galit yung aswang sa mga tao sa lugar na ito. Nakakapanlumo talaga ang pag-atake na yan ng aswang. Sa tagal ko na nabubuhay sa baryong ito, ay ngayon lamang ito nangyari. Pero may sasabihin ako sa iyo. Kanina kasi, ay isang bagay ang napag-isip-isip ko. Ano ho yun, Lolo Marsing? Alam mo, Luther, sa tingin ko kasi, ay alam ng aswang na yun na wala ka rito. Kaya sa sumalakay, alam niya na ikaw lang ang pwedeng makatalo sa kanya. Kaya sinakto niya na sumalakay dito nang wala ka. May posibilidad po na totoo po ang sinabi niyo. Pero, paano naman po niya malalaman na wala ko rito kagabi? Ibig po ba sabihin nagmamanman siya sa akin? O alam niya ang mga gagawin ko? Yung matandang babae na nagpapunta sa atin sa Santa Ines, sa palagay ko, ay hindi simpleng panloloko ang ginawa niya sa ating dalawa. Niloko niya tayo para makasigurado siya na wala tayo rito kagabi nang sa gayon ay magawang sumalakay dito ng aswang habang wala ka. Dalawa ang aking hinala. Maaaring kasabwat ng aswang ang matandang babae na yon. O kaya naman, siya mismo ang aswang. Nanlamig ako sa mga sinabing yun ni Lolo Marsing dahil mukhang tama ang lahat ng kanyang sinabi. Pero ang ipinagtaka ko lang ay kung sino nga ba ang matandang babae na nakausap ni Lolo Marsing. Isa yung malaking palaisipan para sa akin at naniniwala ko na kapag nalaman ko kung sino ang matandang babaeng yon ay mas makapag-iisip ako ng maayos na plano para mabigyan ko ng solusyon ang napakalaking problemang kinakaharap ngayon ng baryo namin. Kinagabihan, matapos namin maghapunan, ay sumama kaming muli ni Lolo Marsing sa mga tanod na magroronda. Natoka ko na sumama sa mga tanod na kailangang magpunta sa gubat habang si Lolo Marsing ay sa mismong baryo naman. Nagdala ko ng itak
At suot ko sa akin leg ang anting-anting na ginagamit ko sa tuwing kailangan kong makipaglaban sa mga aswang. Kapag suot ko yun, ay nagkakaroon ako ng kakaibang lakas ng katawan at ganun din ang aking pakiramdam. Nararamdaman ko kapag merong malapit sa akin na aswang. Nang nasa loob na kami ng gubat, ay naghiwa-hiwalay kami ng mga tanod. Sa una ay hindi ko nararamdaman ang aswang at sa tingin ko ay wala siya roon. Ngunit hindi nagtagal ay naramdaman ko ang bahagyang pag-init ng aking agimat. Isa yung indikasyon na merong malapit na aswang. Malapit sa akin. Huminto ako sa paglalakad at saka ko luminga sa paligid. Alam ko na nagtatago ka lang kung saan. Harapin mo ko, Diablong buwang ka. Magpakita ka sa akin! Mabilis akong lumingon sa kaliwa ko nang may narinig akong kaluskos doon. Isang bulto ng tao ang aking nakita. Ilang metro ang layo niya sa akin. Inilapag ko sa lupa ang dala kong lampara habang pilit kong inaaninag kung sino ang taong yon. Nang nagsimula siyang naglakad, ay unti-unti kong nakita ang kanyang muka. Sa paghinto niya, ay doon ko na nakilala kung sino siya at hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Aling Donna, ano ang ginagawa niyo rito? Dahil gusto kong malaman ang nangyayari sa'yo. Gusto ko ba siguro na pinagbabayaran mo ang pagpatay mo sa aking apo? Kailangan kong makasiguro na naghihirap ka. Umalis na po kayo rito. Delikado po sa lugar na ito dahil merong aswang dito. Nang umalis ka sa baryo natin ay hinanap kita. Akala ko ay hindi ko na malalaman kung saan ka nagpunta. Hanggang sa nabalitaan ko na may isang antingero na nagpagaling sa mga taong tinamaan ng misteryosong sakit sa baryong ito. Wala akong ibang kilalang antingero na nanggagamot kundi tanging ikaw lang. Kaya pumunta ako dito at hindi nga ako nagkamali. Sa lugar na ito ka nakatira at mukhang hinahangaan ka ng mga tao rito dahil sa iyong kakayahan. Hindi po itong tamang oras at lugar para pag-usapan po natin ang bagay na yan. Sige na ho, kailangan niyo na hong umalis dito. Aalis lang ako rito kapag nasiguro kong naghihirap ka. Hindi ka pwedeng mabuhay ng masaya dahil hindi ka nararapat sa ganong uri ng pamumuhay. Sigurado ko na gagawin mo rin dito ang ginawa mo sa baryo natin. Sa una ka lang magaling. Sa una ka lang maaasahan. Pero kapag tumagal na at nakuha mo ng tiwala ng lahat, ay doon mo na ipapakita ang totoo mong kulay. Kailan niyo po ba tatanggapin sa sarili niyo na wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Boyboy? Hindi ko kasalanan na namatay siya. Naging matapat lang ako sa inyo na hindi ko siya kayang pagalingin. Gusto niyo po ba talagang diretsahin ko na kayo? Kung meron man dapat sisihin sa pagkamatay ng apo niyo ay walang iba kundi ikaw yun. Anong sinabi mo? Aling Donna, kung nakinig lang sana kayo sa akin na pumayag kayong dali natin sa ospital si Boyboy, sigurado ko na buhay pa rin siya hanggang ngayon. Walang hiya ka. Sa tingin mo ba ay gusto ko mamatay ang apo ko? Ang kapal ng pagmumukha mo. Ikaw ang pumatay sa kanya. Alam kong kaya-kaya mo siyang pagalingin, pero hindi mo ginawa. Ikaw ang pumatay sa kanya. Alam niyo, Aling Donna, wala nang kwenta tong pag-uusap natin. Kahit na ano namang sabihin ko sa inyo ay hindi niyo ako pakikinggan dahil talagang naniniwala kayo na ako ang pumatay kay Boyboy. Naiintindihan kita. Hindi mo kasi matanggap na namatay si Boyboy nang dahil sa'yo. Pasensya na po kayo kung nakakapagsalita ako na ganito, pero kailangan niyong marinig ang katotohanan. At baka sakaling matauhan kayo. Hayop ka. Talagang umod ka na sama. Hindi ako makapaniwala na sa akin mo isinisisi ang pagkamatay ng sarili kong apo.
Walang iyakan talaga! May mas importanteng bagay pa akong kailangan gawin. At kailangan ko na kayong iwan, Aling Donna. Kung ayaw niyong umalis dito, ay kayo ho ang bahala. Basta't huwag niyo akong sisisihin kapag may masamang nangyari sa inyo dahil nagpaalala na po ako sa inyo. Hindi ko na hinintay na magsalita si Aling Donna at tumalikod na ako. Naglakad ako palayo sa kanya. Hindi pa rin ako makapaniwala na aabot sa ganun ang galit sa akin ni Aling Donna. Talagang inalam niya pa kung nasaan ako para malaman niya kung masaya ba ako o hindi. Ngunit bigla kong natigilan ng isang bagay ang pumasok sa utak ko. Teka, ang sabi ni Lolo Marsing, isang matandang babae ang nagpapunta sa amin ng Santa Ines. Hindi kaya si Aling Donna ang matandang yun? Babalikan ko sana si Aling Donna para tanungin siya tungkol sa bagay na yon. Pero paglingon ko ay wala na siya sa kinatatayuan niya kanina. Luminga ako at muli kong naramdaman ang presensya ng aswang sa paligid. Inihanda ko ang sarili ko dahil nararamdaman kong papalapit na sa akin ang aswang. Hindi ko nga lang matukoy kung nasan siya hanggang sa may narinig akong kaluskos mula sa itaas. Pagtingala ko ay isang aswang ang biglang tumalon mula sa sanga ng puno. Nakaumang ang matutulis niyang kuko sa akin. Mabilis akong umiwas at nang lumapag ang aswang sa lupa ay marahan siyang tumayo. Tinignan niya ako gamit ang nanlilisik niyang mga mata. Kahindik-hindik ang itsura ng aswang. Napakatulis ng kanyang mga pangil. Ang balat niya ay halos kulay itim na. Mabalasik ang mukha niya at ang buhok niya ay mahaba at umaabot hanggang kanyang bewang. Nag-alala ko para kay Aling Donna dahil baka inatake siya ng aswang na yon. Pero naisip ko na kailangan kong unahing labanan ang aswang bago ko hanapin si Aling Donna. Sa wakas, hayop ka. Nagpakita ka na rin sa akin. Magbabayad ka sa lahat ng buhay na kinuha mo. Ikaw ang dapat na magbayad sa akin. Papatayin kita. Ako mismo ang papatay sa'yo. Galit na sumigaw ang aswang. Bago siya tumakbo, papalapit sa akin. Tumalon siya ng mataas at sinunggaban niya ako. Tinaga ko siya at gumuhit ang talim ng itak ko sa kanyang pisngi. Mabilis na lumayo sa akin ang aswang. Ang buong akala ko ay tataka siya, pero muli siyang umatake. Mabilis siyang gumapang sa lupa at nang malapit na siya sa akin, ay bigla niya akong sinunggaban. Tatagain ko sana ulit ang aswang, pero nagawa niyang hawakan ang kamay ko. Nabitiwan ko ang itak nang kagatin niya ako sa braso. Umalingaw-ngaw ang sigaw ko sa gubat. Malakas kong pinagsusuntok ang likod ng ulo ng aswang hanggang sa kumawala ang mga ngipin niya sa aking braso. Sinamantala ko ang pagkakataon na yon para kunin ang aking matalas na itak. Pagkakuha ko ng itak ay agad ko yung itinarak sa tiyan ng aswang. Nagulat ang aswang sa bilis ng galaw ko. Napakapit siya sa braso ko hanggang sa humagalpos siya at napahiga sa lupa. Nagulantang ako nang bumalik sa pagiging tao ang aswang at natuklasan ko na si Aling Donna ang aswang. Anak ng putya! Aling Donna! Ikaw ang aswang! Parang awa mo na, Lote. Wag mo akong papatayin. Hindi. Paano to nangyari? Paano ka naging isang aswang? Noon pa man, ay isa na akong aswang. Meron lang akong ginagamit na agimat para hindi mo maramdaman ang pagiging aswang ko kapag isa akong tao. Parang awa mo na. Ayoko pagmamatay. Nangangako ko na aalis na ako sa lugar na ito at hindi na ako kailanman babalik pa.
At paano naman ang mga taong pinatay nyo? Sa tingin nyo ba, ay matutuwa sila kapag hinayaan ko kayong mabuhay? Hindi nila malalaman na pinatakas mo ko. Maawa ka sa akin, Luther. Gusto ko pang mabuhay. Nang sandaling yon, ay nagtalo ang puso at isip ko. Sinasabi ng isip ko na kailangan kong patayin si Aling Donna dahil sa dami ng mga taong pinatay niya. Pero iba naman ang gusto ng puso ko. Sinasabi nun na hayaan ko na lamang na tumakas at mabuhay si Aling Donna. Sige, pagbibigyan ko kayo. Hahayaan ko kayong umalis. Pero kapag bumalik pa kayo rito, ay talagang papatayin na kita. Tandaan mo yan. Maraming salamat, Luther. Maraming salamat. Tumalikod na ako at marahan akong naglakad palayo. Mabigat ang dibdib ko dahil sa katotohanan na nalaman ko sa gabing yon. Pakiramdam ko ay panaginip lamang ang lahat. Hindi ako makapaniwala na isa palang aswang ang kababaryo ko na si Aling Donna. Sa gitna ng aking paglalakad ay napahinto ako dahil nakita ko si Lolo Marsing sa unahan ko. Palapit siya sa akin. Tatawagin ko sana siya, pero nagtaka ko nang tumakbo siya papunta sa akin habang nakaumang ang hawak niyang sibat. Pinayuko ako ni Lolo Marsing at kahit naguguluhan ako ay sinunod ko siya. Matapos kong yumuko ay ibinato ng ubod lakas ni Lolo Marsing ang sibat. Narinig ko na bumaon kung saan ang sibat at paglingon ko ay nakita ko si Aling Donna na nasa anyong aswang. Nakatarak ang sibat sa tapat mismo ng puso niya. Nanlalaki ang kanyang mga mata na parabang hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanya. Hanggang sa muling bumagsak sa lupa ang aswang at sa pagkakataon na yon ay sigurado kong patay na siya. Lumapit sa akin si Lolo Marsing at nahindik siya nang nakita niya nang malapitan ang aswang. Diyos ko! Talaga nga palang nakakatakot ang itsura ng aswang na yan. Mabuti na lang at sakto ang dating ko. Nakita ko kasi na aatakihin ka niya. Kaya naman pinayuko kita kagad para masibat ko siya. Maraming salamat po sa inyo, Lolo Marsing. Pero sayang, binigyan ko na ho siya ng pagkakataong makatakas at magbagong buhay matapos namin maglaban. Pero sinayang niya ang pagkakataon na yon. Unti-unting bumalik sa pagiging tao ang aswang at rumihistro ang gulat sa muka ni Lolo Marsing nang makita niya si Aling Donna. Diyos ko po! Ang matandang yan! Yan yung matandang babae na nagpapunta sa atin sa Santa Ines. Kung ganon, tama nga ang sinabi ko na aswang ang matandang yan. Lolo Marsing, siya po si Aling Donna. Siya po yung lola ng bata na ikinuwento ko sa inyo dati. Sa sobrang galit po niya sa akin, ay talagang sinundan pa niya ako rito. At malakas ang kutob ko. Nabalak niya rin akong sirain sa mga tao rito. Nakakalungkot lang. Kasi mabait naman po noon si Aling Donna. Sadyang binago lamang siya ng galit niya. Matapos kong mapatay si Aling Donna, ay tinawag namin ni Lolo Marsing sina Kapitana at ang mga tanod. Sinunog namin ang katawan ng aswang. At habang pinapanood ko ang paglamon ng apoy sa aswang, ay may lungkot akong naramdaman. Naisip ko na kung umalis na lang sana siya, ay buhay pa sana siya ngayon. Sa kabila ng lahat, ipinagdasal ko sa isip ko na kung nasaan man si Aling Donna, sana ay kasama niya na ngayon ang kanyang apo. Pagkaraan ng ilang araw, ay nanumbalik na ang kapayapaan sa baryo. Ipinagpatuloy ko ang pagiging antingero at ginamit ko ang aking kaalaman para makatulong sa mga nangangailangan. Marami po akong natutunan sa lahat ng nangyari. Una,
May mga lugar at sitwasyon na kailangan mong iwan kapag alam mong hindi ka na binibigyan ng halaga. Oo, nakakatakot ang magsimulang muli. Pero kung may pananampalataya ka sa Panginoong Diyos at may tiwala ka sa Kanya, ay darating ang panahon na malalaman mo ang dahilan kung bakit kailangan mong pagdaanan ang lahat ng iyong pinagdaanan. Ikalawa, ang labis na galit ay walang magandang naidudulot. Bagkus, nagiging daan lang ito para makagawa ka ng mga bagay na sa huli ay pagsisisihan mo lang. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan nyo at may natutunan kayong aral. Hanggang sa muli po at maraming salamat sa inyo.